May bagong pantapat na attack dog kay Claire Castro. Pasok! Ayaw talaga natin ng fake news, so kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglagay ng tagapagsalita ang House of Representatives. Bakit? Unang tanong, sa kauna-unahang pagkakataon, sabi nung reporter, nagtalaga ng tagapagsalita ang HOR. Bakit? Hindi mo rin kaya magsalita tambaluslos gaya ng pinsan mo? Pare-parehas kayong walang personalidad? Ang meron lang kayo apelyido, titulo, walang kakayanan. Di ba bakit? Isa sa nakikita kong possibility nito. Dahil nararamdaman nyo nagkakaroon na ng laglagan. Si Chanco nagsalita laban sa HOR. Di ba? So hindi natin alam kung talagang naglalaglagan na or pa-effect lang tong ginagawang drama ni Marcos at ni Tamba. Or may real laglagan. So kailangan nila ng pantapat sa mga sasabihin ni Claire Castro. Or pagka nilaglag sila, meron silang tagapagsalita. Bigyan ko po kayo ng history, no? Ito kasi ay, alam nyo, binarada nito si BP Sara eh. Dahil talagang nilabas yung kabastusan ni Abante dyan sa Maynila ni BP Sara. At binanata naman nito, itong anak, no? So, nakita yung bakbak na ito eh. Lumabas yan sa media. Siguro, nagustuhan nila. Hoy! Ala Claire Castro! Pansinin nyo, puro babae kinukuhang attack dog. Oo. Ano man tawag sa dog na babae? Bitch. Oo. So, bitches ang tawag dito. May bagong attack bitches. Hindi ko po sila minumura. Totoo yan. Nagdo-dog breeding ako eh. Bitch talaga tawag doon sa asong babae. Bitch. Be my bitch. Oo. Attack dog eh. Diba? Pansinin nyo, dahil ba si BP Sara ang malakas na tatakbo sa 2028 babae. At hindi nila makontra si BP Sara kasi wala silang pantapat. Kahit kasi Tatay Digong eh. So anong pinantatapat kay Tatay Digong? Babae. Anong pinantatapat kay BP Sara? Babae din. So sino ang salita ng salita in behalf of Malacanang? Si Claire Castro. Babae. Sino ngayon ang magsasalita? Sino ang spokesperson ngayon? Babae. O, di ba? Pero ako pupusta sa inyo, magiging mirror to, magiging salamin to ni Claire Castro. Anong ibig mong sabihin ko, Choli? Si Claire Castro wala namang sinasabing plataforma, wala namang sinasabing plano, wala namang sinasabing proyekto, wala namang sinasabing maganda about the government. Na yun dapat ang kanyang trabaho. Ano lang sinasabi niya parate? Atakihin si Sara. Atakihin si Tatay Digong. Atakihin lahat ng mga kaalyado ng Duterte. Their position is just against Duterte. Pustahan tayo. Ito rin ang gagawin nitong babaeng ito. Mirror. Salamin ni Claire Castro. Hindi naman ito sasabihin ko anong magandang ginawa ng HOR. May nagawa bang maganda HOR? Hindi. Kanya-kanya naman kasing distrito yun eh. Ba't kailangan ng spokes? Wala ding sasabihin to kung hindi atake kay BP Sara, atake kay Tatay Digong, atake sa mga Duterte, atake sa mga kaalyado, atake sa mga kaibigan ng mga Duterte. Tagaan nyo sa bato to sinasabi ko. Orasan nyo lang. Sasabihin nyo, "Hoy, ang galing ni Cotzoli, manghula." Nahulaan, yun nga din ang sinasabi niyan. Oh, lahat ng mga tinalaga ngayon, poverty alleviation, si Gadon. Anong poverty naayos niyan, lalo naghihirap ang Pilipinas. Wala namang ginagawa yun kung hindi umatake. Si Torre, ano bang naitulong sa Pilipinas? Atake rin sa Duterte. Even yung attack niya kay Pastor Kibuloy is because that is an attack against Duterte. Kasi alam nila matalik na magkaibigan si Pastor Kibuloy at si Tatay Digong. At alam nila, and everybody knows, this is public knowledge. Malaki ang naitutulong ni Pastor Kibuloy kay Tatay Digong. Kaya inatake si Pastor Kibuloy eh. Again, that is an attack against the friends of Tatay Digong. Attack against the Dutertes. Ano ba nangyayari sa Pilipinas ngayon? Parang lahat na lang ng oras ng gobyerno, resources, influence, even the position, gagamitin laban sa Duterte. Even yung mga tinatalaga nila, against the Duterte. Siya si Attorney Princess Abante, anak ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Tawanan muna natin yung tatay nito. Talo kayo. Hay! Di ba? Natalo, pakonsuelo de bobo, ilagay yung anak. Kasi nakita ko bumatikos to eh. Babawi ito kay BP Sara, babawi yan.
Ha? Kasi nilabas yung ano eh. Yung picture nung tatay niya, yung pastor na tatay niya, na nakadila ganun. Baka matchap-chap tong video. Mhm. Gagalaiti ito kay Sarah. Ayun, talo si Ay, nako. Naging 3-term councilor ito sa Manila City at tagapanguna ng Manila Public Information Office. Ayon sa abogada, sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng House of Representatives, kinakailangang mapaigting nito ang pakikisalamuha sa publiko. Itinalagang spokesperson ng Kamara si Attorney Abante para sa nalalabing panahon ng 19th Congress. Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues, ang Kongreso, the various committees. Hindi bagay, Deng. Sorry Sabihin mo dun sa tatay mo, pastor-pastoran, hindi bagay yung binigay sa yung pangalan ng princess. Ha? Bakit naman princess? Parang ano? Princess MB Augusta. Ay, sus. Ano yan? Ano yung pangalan nung barko? Ay, naku. Princess Perry. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanan ng impormasyon ay... Ito na naman tayo sa fake news peddler. Yung maayos daw yung communication simula sa House of Representatives o sa madaling salita sa kaharian ni Tambaluslos, ha? Tapos labanan ng yung tamang impormasyon. Yan na naman yung kanilang spin, no? Yan ang kanilang narrative. Tatawagin na naman ng mga Duterte vloggers para labanan ng mga fake news peddlers. Kayo nga ang fake news eh. Sinungaling pa yung bossing yung ginagawa niyong Diyos. Ibababa natin sa mamamayan. Suportado naman ng ilang kongresista ang paglalagay ng tagapagsalita ng House of Representatives. Lahat naman ng sasabihin ni Tambaluslos, yung mga sa house na yan, sa ngalan ng proyekto, sasang-ayon kay Tamba. Ay, nako. Alisin mo sa kanya yung budget. Tingnan ko kung hindi iniwan yan si Tamba. Halimbawa, ang maging House Speaker ay si Pulong. Tingnan ko kung may matirang kaibigan yan si Tamba. Lahat ng congressman, lalo na yung mga swapang, sasang-ayon dyan kay Tamba. Para maintindihan po nila kung anong mga issues na nangyayari po dito, kung ano pong mga ganap. So that can only be a positive. Epektibo ngayong araw ang appointment ni Attorney Abante bilang House of Representatives spokesperson. Samantala, hindi pa umano nito nakakausap si House Speaker Martin Romualdez. Style. Halik ni Judas yan. Huwag ganon. Hindi pa raw nakakausap ni Tamba. Hindi pa raw sila nagkakausap ni Tamba. Sino pa maglalagay sa'yo dyan kung hindi si Tamba? Di ba? Ni style nito magpinsan si Bongbong ganyan. Ayaw ko ng impeachment. Pero may impeachment. Kung hindi ko papapasukin ng ICC. Pero nakapasok ang ICC. Hindi ko papapasukin ng Amerikano. Pero may EDCA. Tas hugas kamay. Naman, style din ng pinsan niya. Parehas na parehas kayong mga buhaya. Buhaya ng nyo. Buhaya ng barong nyo. Kayo ang mga buhayang nakabarong. Diba? Nako. Isipin ninyo, sino maglalagay dyan sa anak ng pastor na yung pastor-pastora na yung si Abante? Dyan sa anak niya. Hindi ikaw, Tamba. Meron bang galaw dyan sa HOR na hindi mo alam tapos hindi kayo nagkakausap? Niloloko nyo taong bayan.